Sabi nga po ng isang quote, every day may not be good, but there is something good in every day. Po pwedeng hindi laging maganda araw-araw, pero sa loob ng isang araw, siguradong may magandang biyaya ang Diyos sa ating buhay. Kayo po ba, kagabi, nakapagdasal ng ganito, Lord, sana po bukas, buhay pa ako. I don't know with you, pero ako, salamat Lord, hindi ako nakapagdasal. Pero hanggang ngayon, buhay ako. Hindi ko na ipagdasal na sana hanggang ngayon, pari ako. Hindi mo na ipagdasal na sana hanggang ngayon, kapiling mo ang mga mahal mo. Hindi mo na ipagdadasal araw-araw na sana may negosyo ka pa rin, may trabaho ka pa rin. Pero ano? Itong mga hindi mo ipinagdarasal na ito, na patuloy na binibigay ng Panginoon sa iyo, isipin mo, hindi ba mas mahalagang dihamak ang lahat ng ito kaysa mga blessing na hinihingi mo, pero hindi mo pa nakukuha sa buhay? Ang nakikita mo ay ang traffic. Hindi mo man nakikita, may sasakya ka, kaya nata-traffic ka. Or at least, may pamasahe ka. Ang nakikita ng mga dumadaan dito, lalong-lalo na tuwing sasapit ang linggo, yung traffic, napaka-traffic eka niyan. Dami eka kasi nagsisimba dyan. Buisit na yan. Kaya makikita mo, bubusin na yung mga sasakyan. Parang mga nagmumura sa busina. Ang hindi nila nakikita, hindi mo nakikita. Nakatutulong yung lugar na ito para ma-inspire ang maraming tao. And for all you know, kami mga dito nagsisimba ay nagdarasal hindi lang para sa amin, kundi para sa buong bayan. Kasama ka na hindi nagsisimba. Ang nakikita mo ay yung ang dami mong labahin. Yan, dami na namang labahin. Tampak na naman. Okay. Pero sana makita mo rin, kaya ka maraming labahin, buo ang pamilya mo. Buhay silang lahat. Wala pang nawawala at least naliligo sila. Gusto mo ba? Hindi na. Mag-amihimagsikan na. Nakikita mo ang daming hugasin, okay. Pero pwede ka naman tulungan kahit paano ng iba. Dapat ang mas makita mo, may inihahain kang pagkain. Hindi ka nagdidildil sa asin. Tama, nakikita mo na, gulong-gulo na naman. Ang daming mga laruan, ang daming mga gamit ng bata. Lakawiwindang yan talaga. Pero sana makita mo rin, ching, di ba may mga kakilala ka? Ako may mga kakilala ko hanggang ngayon pinagdarasal ko na magkaanak na. Kasi yung mga binili nilang gamit para sa mga anak sana nila, yung mga binili nilang laruan, pinagmamasdan na lamang nila, hindi magulo kasi wala silang anak kahit isa. Kagabi mayroon akong kausap. May sakit siya, stage 4 cancer. Malamang nanonood siya. I love you po, ate. Ang gustong-gusto kong sinabi niya, Father, nakahanda na naman ako. At kahit minsan, hindi ko kinuwestiyon ang Diyos kung bakit ganito ang sakit ko. Hindi ko siya kinuwestiyon. Bakit ako? Sa loob-loob ko, ano gusto mo ako? Pero hindi niya sinabi yun. Hindi nga niya kinuwestiyon ang Panginoon. Ang sabi ko sa kanya, ate, yan palang malaki ng biyaya. Akala mo lang ikaw yung sumasampalataya sa Kanya. Akala mo lang ikaw yung nakakapit sa Kanya. Ang hindi mo alam, siyang nakakapit sa iyo. Hawak-hawak ka niya na para pang sinasabi niya sa iyo, huwag kang magtatampo ha. May mga mas maganda pa akong plano para sa iyo. Kapit lang, balang araw maintindihan mo. Blessing you! Blessing you! Sapagkat ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin ay hindi yung magkasakit tayo, hindi yung mamatay tayo, kundi yung magtampo tayo at malayo tayo sa Panginoon. Yun! Ang pinakamatindi na po pwedeng mangyari sa atin. At tandaan natin ang blessing na po pwedeng mangyari sa atin. Ang pinakamaganda ay yung maramdaman mo habang ikay nabubuhay dito sa mundo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ang Diyos ay kasama mo. Hindi naman niya ipinangako talaga na mawawala ang lahat ng ating mga problema. Ang ipinangako niya, ikaw ay sasamahan ko. Kaya't kapag yan ay nararamdaman mo, yun ang blessing sa buhay mo. Hindi yung wala kang problema, kundi yung kahit wala kang problema o may problema ka, ramdam mo, kasama mo siya. And ultimately, ang pinakamahalagang blessing ay yung tayo ay kanyang makasama.
Kaya't kung ano man yung hinihiling mo na makakaapekto sa layunin niya, na ikaw ay makasama niya sa langit, kung yun ay makapagpapalayo sa iyo sa kanya, hindi niya ibibigay yun. In the same vein of thought, na kahit yung problema na alam niya na kapag nangyari sa buhay mo ay mas mapapalapit ka sa kanya, ihalaw niya. Kasi more than the blessing and even lalo na more than the suffering, ultimately, ang gusto ng Diyos, ikaw ay kanyang makapiling. Pagpunta natin ng langit, lahat ng yan ay maintindihan natin. Pagpunta natin ng langit at sabihin natin, ay tama, sulit. Ay, dapat pala dati na ako namatay eh. Totoo. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating first reading, ano man ang blessing na ibinigay ko noon sa pamamagitan ni Aaron, ibibigay ko sa iyo ngayon. Ano ang sabi niya? I will bless you and keep you. Pero parang sinasabi sa atin ng Panginoon, like Mary, also keep me sa puso mo. Yung alaala ng mga blessings ko, lagi mong isipin sa puso at buhay mo. Napanood ko eksena, Superman series o kaya pelikula. May nagliliyab na building, hanggang tupok na tupok. Merong isang lalaki na kinakailangan iligtas. Superman! Bilis! Kinuha niya yung lalaki, nilipad niya. He flew him out of the burning building. Yay! Ligtas na. Kaya lang ang Superman, hindi nagtigil sa kakalipad. Lipad ng lipad. Hanggang sa outer space na. Kaya makikita mo yung eksena nung ililigtas yung lalaki from the burning building. Masaya. Ay, salamat. Pero nung umangat, nasa Pluto na yata. Sabi nung lalaki, teka, iniligtas ako mula sa nag-aapoy na building ngayon. Papatayin ako sa kaba dito. Nang ma-sense ito ni Superman, sabi ni Superman sa kanya, what makes you think na ako na nagligtas sa iyo kanina ang magbabagsak sa iyo ngayon? What makes you think na iniligtas kita para lamang ngayon ay ipahama kita? Kapatid, fiction lang yon. Ang totoong Superman natin ay ang ating super na Panginoon. Ang dami nating pinagdaanan, tinulungan kita, ang daming problema, naisalba. Nagkaroon pa ng pandemya, hanggang ngayon may pandemya, tinulungan kita. What makes you think na sinamahan kita hanggang ngayon, iiwan kita, magdating ng, no, hindi ako ganon. Hindi ganon ang Panginoon. Yun sana mga kapatid ang ating nakita, ha? Do not worry. Don't worry. Huwag mag-alala. Yan din ang madalas na paalala sa atin ng Diyos. Kaalinsabay po ito ng mabilis at madalas niyang sinasabi sa atin, huwag tayong matakot. Bakit nga ba hindi tayo dapat nag-aalala? Two things. Simple lang ha, para mas madaling maintindihan, tandaan. Sapagkat ang worrying ay irrelevant at irreverent. Irrelevant kasi hindi nga po mahalaga. Kanina, ni-research ko pa, kaya bahagya ako na late sa misa. Lagi kasi nating sinasabi, wala namang gamit yung appendix. Nakasasama lang. Kaya dapat tinatanggal yan. Kanina, ni-research ko, meron palang gamit ang appendix. Hindi naman kasi yan ilalagay ng Diyos bilang parte ng katawan nating mga tao kung wala yang gamit. So, wag isipin na ang appendix ay walang gamit. Naisip ko kasing ihalin tulad sa worrying. Ang appendix may gamit. Kaya mahalaga pa rin. Ang worrying, wala talagang gamit. Nag-research pa ako uli. Meron bang itinanghal sa Guinness Book of World Records na taong pinakamagaling, pinakamaraming worries? Kasi yung pinakapangit meron pa eh. Pero yung pinakamaraming worries, wala. Kaya ang pag-aalala ay walang halaga. Sabi nga po ng isang quote, worrying is like sitting on a rocking chair. Tumba-tumba. It keeps you busy, but it doesn't get you anywhere. Doon ka lang. Sa lugar na yon, hindi ka lumalayo. So, we can worry all day, all night, all week, all month, all the days of our lives. Pero walang maidadagdag sa atin. Walang positibo. Puro pa nga negatibo. O sige nga,
Meron bang taong nagsabi sa'yo, Mars, alam mo yung problema ko sa pera, yung problema ko sa sakit, solve na. Paano na-solve? Inalala ko lang. Maghapon, magdamag, di na ako natutulog Tingnan mo nga ako. Hindi na eye bags to Nakikita mo sa mga mata ko, ay luggages na yan. Laging namamawi sa mga kamay ko, pati mga paa ko. Kasi kinakabahan ako Kasi baka magkaganon, baka magkaganito. Laging mainit ang ulo ko. Laging nakakunot ang noo ko. Lagi ko nasisigawan ng asawa ko, pati mga anak ko. Wala na akong ginawa kundi mag-alala. Ay, effective try mo. Solve na problema ko. By the way, yun nga palang nagsabi niyan ay si Sisa. I-try nyo rin nang pati kayo, maloka na. Walang ganun, Mars. Walang nadadagdag na mabuti ang pag-aalala. Puro pa nega. Kasi pag nag-aalala ka, malulungkot ka. Pag nag-aalala ka, hindi mo magagawa ang mga dapat mong gawin, ang mga dapat mong isipin. Mapapabayaan mo ang sarili mo, pati pakikipagkapwa-tao mo. Magkakasakit ka, mamatay ka. O di ba? Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 6:27, may maidaragdag ba kahit isang araw sa buhay mo ang pag-aalala mo? Wala! On the contrary, dahil sa pag-aalala, marami ng buhay ang nabawasan ng hindi lang ng isang araw. Baka isang taon, 2 taon at marami pang taon. Dahil sa pag-aalala, hindi nakadaragdag, nakababawas pa. Kaya hindi mahalaga. Lubayan yan. Huwag mag-aalala. Worrying is irrelevant. Ikalawa, hindi na mahalaga, masama pa. Bakit? Worrying is irreverent. Irreverence to God. Hindi paggalang, hindi pagrespeto. Ang taong nag-aalala ay parang nagsasabi sa Diyos, Lord, naniniwala ako sa iyo pero hindi ako nagtitiwala. Paano yun? Naniniwala kang makapangyarihan siya pero hindi ka nagtitiwalang gagamitin niya ang kapangyarihan niya pabor sa iyo? Naniniwala kang mapagmahal siya pero hindi ka nagtitiwalang mahal ka niya? Naniniwala kang mabuti siya pero hindi ka nagtitiwalang i-apply niya ang kabutihan niya sa iyo? Lalo na ngayong meron kang problema, insulto sa Diyos yun. Walang pagrespeto sa Diyos yun. Siya na nagsabi na napakaraming beses, huwag kang mag-alala, huwag kang matakot. Siya na nag-assure sa iyo na mas mahalaga kang dihamak sa milyong-milyong mga mayang pinapakain niya kahit hindi nanghihingi sa kanya ng pagkain ng mga maya. Siya na nagsabi sa iyong mas mahal ka niya at mas inaalagaan ka niya kaysa sa mga magagandang halaman na iyong nakikita. At higit sa lahat, siya na nagpadala ng kanyang bugtong na anak para lamang iligtas ka. Ang hindi paniniwala sa kanya na maipapakita natin dahil sa ating pag-aalala ay hindi pagrespeto sa Diyos. Father, anong magagawa ko? Siyempre, concern ko pa rin yung health ko. Concern ko pa rin yung kabuhayan ko. Concern ko pa rin yung kinabukasan ng mga anak ko. Hindi naman sinasabing hindi mo maging concern Ang sinasabi, yes, maging concern ka, pero alisin mo ang iyong pag-aalala. Ang concern kasi ay yung maisip mo paminsan-minsan. At iisipin mo lang siya kung kailan mo gustong isipin. Kasi meron kang mga ibang dapat gawin at ibang iisipin. Kasi may ibang buhay ka rin. Concern mo kasi, alam mo, aware ka. And you are dealing with it, much more you are praying for it. Pero yung worry, wala kang control. Ginagawa mong pagkain. Kung si Kristo, doing my Father's will is the food that sustains me. Ikaw, worrying is the food that sustains me. Pero hindi ka binubusog, nilalaon, ginugutom, pinapahina ka pa. Ang pag-aalala mo, kinakarir mo ang pag-aalala mo. So sabi nga, when it comes to concern, we own our concern. When it comes to our worry owns us. Hindi dapat ganon. At ang sikreto doon ay yung sinasabi po sa 1 Peter 5:7. Ang sabi ni San Pablo sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to God because He cares for you. Ibigay mo ang lahat ng concerns mo. Ibigay mo ang lahat ng worries mo. Ibigay mo ang lahat ng anxieties mo. Yung mga causes nito sa Diyos. Why? Because He cares for you.
Father, ginagawa ko naman yun eh. Kapag nagdarasal naman ako, sinusuko ko sa Kanya ng lahat. Ayun naman pala eh. Bakit ka pa rin nag-aalala? Kung binigay mo sa Kanya, bakit pag alis mo dito, dala mo pa rin yung mga isinuko mo sa Kanya? Ibig sabihin nun, hindi mo talaga binigay sa Kanya ang lahat. We are missing that most important word doon sa 1 Peter 5:7. All your cares, cast all of them. Hindi sinabing cast yung 99.9% cares mo. Hindi. Cast all your cares to Him. Lahat ibigay mo sa Kanya. Sapagkat sige ka, kapag yan ay hindi mo ginawa, nag-aalala ka na, sabi ko nga, ikakasala ka pa. Alam po ninyo, ang sabi dun sa mga naunang bersikulo, in fact, isang bersikulo lang. So 1 Peter 5:7 o ano yung po yung nauna? 1 Peter 5:6. Ang galing. Ang sabi sa 1 Peter 5:6 ay magpakumbaba kayo sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga mapagkumbaba samantalang sinasaway niya ang mga mayayabang. Something like that. It's about humility. Pagpapakumbaba. Magkadugtong po yan. Ang sabi sa 1 Peter 5:6, magpakumbaba. Ang sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your cares to Him. Kaya, casting all our cares to God is humility. While carrying all our cares or some of our cares ay pride. Yung pagpapaubaya talaga sa Diyos ng lahat ay pagpapakumbaba. Lord, hindi ko kaya. Pero kaya mo ito. Alam kong tutulungan mo ako. Ula ngayon, hindi ko na masyadong aalalahan nito. Isipin ko pa minsan-minsan. Pero hindi araw-araw, hindi minuminito, hindi segundo. I'm casting all my cares to you. On the other hand, carrying even some of our cares, Lord, I got this. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Kaya ba nga niya? Kaya, huwag po tayong masyadong nag-aalala. Hindi na yan mahalaga, masama pa. Mamumroblema ka na, hindi ka pa kalugod-lugod sa Kanya. Diba? Double suffering yun. Kinakailangan mo ng tulong, hindi pa nalulugod sa iyo ang Panginoon. Ito sana ang ating makita, mga kapatid, sapagkat lahat tayo may mga alalahanin sa buhay. Ibigay natin ang lahat ng alalahanin na ito sa Diyos. Upang alalahanin man natin ay paminsan-minsan lang sapagkat alam natin ito ay inaalala at ginagawa na ng paraan para sa atin ng Diyos. Tingnan po ninyo ang picture ng Divine Mercy. Di ba? Yung isang kamay nakaturo sa kanyang puso, yung isa niyang kamay nakaganyan na parang nagbe-bless. Anong ibig sabihin yan? Para sa akin, simple lang. Sinasabi niya, kinaaawaan kita, kinahabagan kita. Ang ibig sabihin ng awa at habag sa punto de vista ng Diyos, nararamdaman ko'y nararamdaman mo. Ako rin minsan sinabi ko sa Ama, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Yan din ang nararamdaman mo, di ba? Naiintindihan ko yan. Basta huwag kang mawawala ng pag-asa. Tulad ko, pagkatapos mong sabihin, Ama, ba't mo naman ako pinababayaan? Sabihin mo rin sa Kanya, pero Ama, sa mga kamay mo, binibigay ko ang Espiritu ko. Ikaw na ang bahala. At kapag ganun ang ginawa mo, sabi niya sa kabilang kamay niya, muli kitang bubuhay sa huling araw. Literally or figuratively, ibabalik ko ang sigla ng iyong buhay. Pagpapalain kita. Mahal ka ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. Huwag mong aalisin yun. Kaya nga ang sabi, wear the helmet of salvation. Niligtas ka na ng Diyos Hindi lang sa krus, kundi sa buhay mo. Ang dami mo ng problemang nalampasan. Tandaan mo yan. Huwag mo aalisin yan sa iyong isipan sapagkat yun ang pangahawakan mo. Mahal ako ng Diyos. Hindi po pwede kong isipin, hindi na ako mahal ng Diyos kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Di ba't pagsugal, kapag ang kalaban mo ay buta, zero, mahahalata mo ba? Hindi siya papahalata. Ganyan lang yan. Bakit? Binabluff ka niya.
Ganon ang Diablo. Binabluff ka lang niya na parang hindi mo kaya. Binabluff ka lang niya na wala na daw mangyayaring maganda. Binabluff ka niya, tinatakot ka niya, pinagpapaalala ka niya. Bakit alam niya na kapag kumasa ka, kahit yung 1% pananampalataya, sa tulong niya, ang demonyo mapapataob mo siya. Kasi kahit 1% pananampalataya, aalagaan niya, aalalayan niya, kakaawaan niya. Ganon ang banal awa niya. Kasi iniintindi niya ang bawat isa. In as much as, saan ba galing yung 1% pananampalataya na yan na nanghihina na? Saan? Di sa 100% pananampalataya na bawasan lang dahil sa dami mong naging problema. Si Tomas, hindi naman talaga siya dati nagdududa. Bakit siya nagduda? Ang tindi nung nangyari. Si Jesus yung inaasahan nila, pinatay ng walang laban. Hindi pa nabubuhay. Yun ang alam niya eh. Masisisi mo ba siya? Ganun ka rin naman. Yung 1% pananampalataya na nanghina na kung meron ka niyan ngayon o kung darating yan sa buhay mo, nanggaling yan sa 100%, kaya kakaawaan ng Diyos yan eh. Hindi ka naman tulad ng Pariseyong from the beginning hindi na naniniwala sa Kanya. Naniniwala ka, it's just that patong-patong yung problema. Hindi ka naman talaga bumibitaw eh. Kapit na kapit ka sa Kanya. Kaya lang ang bigat-bigat na ng dinadala mo sa buhay. Kaya parang bumibitaw ka na rin. Pero sa totoo lang, ayaw mong bumitaw sa Kanya. At yun ay naiintindihan niya. Yun ay inuunawa niya. Kaya yun ay kaaawaan niya. Basta, kahit yung isa na lang na pagkakakapit, huwag mo ibibigay sa demonyo yun. Kapit lang. Sabihin ng iba, Father, wala na akong pananampalataya. Ba't kinakausap mo ko? Ba't nagdarasal ka? Ba't nagsisimba ka? Meron pa. Kung nakabitaw ka man, hindi ka niya binibitawan. Nakabitaw ka, nakakapit siya. Ganun. So huwag kang mawawala ng pag-asa. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. Ni hindi masyadong narinig yung inutos mo. Hihiyain mo. Simpleng pagkakamali, mumurahin mo. Tandaan mo yung minumura mong kasambahay mo. Pag uwi ng bahay niyan, anak yan, o kaya natay yan, o kaya nanay yan. Gusto mong minumura ang nanay mo? Niloko na ito. Lulukohin mo pa. Umuutang sa'yo, papatungan mo ng patubong sobra-sobra, tapos sasabihin mo, tinutulungan mo lang siya. Kung hindi ka magpapatubo ng sobra-sobra, kung hindi niya kakagatin yon, magpapautang ka. Sa pamilya, ganyan din. May mga pagod na, bibigyan mo pa ng sama ng loob, patong-patong na ng problema, dadagdagan ka pa. Ano sa paningin mo, sa pakiramdam mo, ang magiging pakiramdam nila? Ganito, dapa na, sinusudsud mo pa, sinusubsub mo pa. Huwag naman sana. Lahat tayo, totoong may pinagdaraanan. Kaya kung minsan, kung makapagsalita ka, gano'n na lang. Bakit? May pinagdaraanan ka rin sa pamilya mo eh. Okay. Pero, hindi lahat tayo pare-pareho ng pinagdaraanan. Hindi totoo yung kasabihang, we are all in the same boat. Sapagkat yung iba sa atin naka-cruise ship, yung iba sa atin nakabarko, yung iba sa atin nakabalsa, yung iba sa atin styrofoam na lang ang hawak sa gitna ng karagatan ng problema. Ikaw, maganda pa support system mo eh. Nakahawak pa at parehong kamay mo, may humahawak pa sa'yo. Sila baka daliri na lang, tapos itutulak mo pa. Kaya sana mga kapatid, in this world where the devil has spread so much hate, piliin nating maging mabait. Kasi sigurado ko, people come into our lives not by accident. It's either pinupapunta sila ng Diyos sa atin
o tayo ang pinapapunta ng Diyos sa kanila? Either way, we can experience even a glimpse of heaven here on earth. If only we will choose to be kind, even just a little bit. Yung pang konting tip, konting smile, konting pagiging considerate, yung kahit hindi mo gusto yung binebenta niya, nakita mo, sigurado, tagal nang nasa ilalim ng sikat ng araw, bilin mo. Kahit ipamigay mo na lang yung binili mo. Sa pamilya, konting thank you, konting lambing, konting thoughtfulness, konting pag-aalaga, konting paghahalaga. Nako, kapag ganyan, kahit konti lang, masusungkit natin ang langit kahit saglit. It will have a ripple effect. Babalik at babalik. It won't be wasted. So isipin po ninyo, kung lahat tayo at kung lagi tayong magiging mabait, ang mundong ito ay magiging parang langit. So hindi po tayo nilikha ng Diyos para maging malungkot dito sa daigdig at upang maging masaya sa langit. Nilikha tayo ng Diyos upang dito pa lang maging masaya na tayo at upang maging mas masaya tayo sa langit. Ngayon pa lang, simulan natin dito ang langit. Sa mundong ito, na po pwede tayong maging kahit sino, piliin mo lagi na maging mabuting tao. Mas marami at mas dakila ang mga himalang ipagkakalob ng Diyos kung tayo ay naniniwala sa Kanya. Makailan ay may nakita ko na kalungkot-lungkot na post sapagkat ang isa sa mga kakilala ko sa Bulacan, miyembro ng samahan ng parokya, ay nasunugan. Uwi nila, tupok na, wala nang natira. So, pinost niya yung mga pictures ng pagkasunog ng bahay niya. Tapos, ang caption ay ganito: salamat sa Diyos at walang nasaktan sa pamilya namin at wala nang nadamay pa. Salamat kung may magbibigay na mabuting puso. Salamat sa Diyos sapagkat alam naming may maganda o mas magandang plano pa siya. Yun yung pagiging secure sa pagmamahal ng Diyos. Yung kahit anong mangyari sa atin, maniniwala tayo na hindi nagbabago ang pagmamahal niya sa atin. Maraming paraan ng pagpaparamdam ng pag-ibig. Hindi lang yung gusto mo, hindi lang nag-iisa ang paraan ng Panginoon ng pagpaparamdam ng pag-ibig sa atin. Pwede kong sabihin na pwede siyang magparamdam din ng pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng hindi mga kaaya-ayang pangyayari sa buhay natin. Huwag nating i-box ang Panginoon sa isang paraan lang ng pagpaparamdam ng pag-ibig, sapagkat kung ang tao maraming ways of showing his or her love, mas talong ganon ng Diyos. Imagine kung yung nasunugang ito ay nagtampo sa Diyos. Inisip niya hindi siya mahal ng Diyos. I'm sure mas magiging mabigat sa kanya at para sa kanyang pamilya ang lahat. And I think baka maging mahirap sa Diyos at tulungan siya na magkaroon ng isang mas maganda pang bukas. Kung nagtampo siya, kung nawalan siya ng pananampalataya, kung nagalit siya, kung hindi na siya sasampalataya o magsisimba. Yes, hindi nakabatay sa pananampalataya natin ang kapangyarihan ng Panginoon natin. Kaya nga sa Matthew 13:58 ay nakagawa pa rin naman siya ng mga milagro, kahit konti lang, sa kanyang kababayan, sa kabila ng hindi nila pagsampalataya. Maliwanag ang sabi doon, He wasn't able to do many miracles because of their lack of faith. So ibig sabihin, nasasaad naman din doon sa Matthew 13, nakagawa siya ng konti. This goes to show na hindi nga nakadepende sa pananampalataya natin ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng milagro sa buhay natin. Pero, pwedeng konti ang kanyang magawa dahil sa kakulangan o kawalan natin ng pananampalataya. Mga kapatid, kung may kiliti sa puso natin, may kiliti din sa puso ng Diyos. At hindi ito material na bagay. Hindi yun dahil nagdodonate tayo sa simbahan o tumutulong tayo sa mahirap. Hindi rin ito yung papuri natin at pagmamahal natin sa Kanya. Hindi yun ang nagpapamove sa Diyos. Hindi yun ang nakakatouch sa puso ng Diyos. Hindi yun ang nakakakiliti sa puso ng Diyos. Kundi yung maniwala tayo na minamahal tayo ng Diyos ng lubos. Maganda na nagbibigay pa rin tayo, nag-aali pa rin tayo sa Kanya. Maganda na nagpupuri tayo sa Kanya. Maganda na minamahal natin siya. Pero dapat ang lahat ng ito'y produkto lamang ng paniniwalang kaya ako magbibigay, kaya ako mag-aalay, kaya ako mamahalin ng Diyos. At kaya ako gagawa ng mabuti para sa Diyos, pagpupuri sa Diyos, ay sapagkat alam kong mahal na mahal ako
ng Diyos. Huwag po tayong padala sa takot. Huwag po natin kakalimutan ng lahat at tayo basta tatakbo na lang dahil tayo'y nagkamali lang. Sinasadya man natin o hindi iyan. Tayo man ang nagkamali o nagkamali ang ibang tao at nagsuffer lang tayo. Huwag tayong matakot. Sige, maging maingat ka na mula ngayon. Huwag ka nang tatanga-tanga sa pag-ibig. Pero umibig ka pa rin. Magpautang ka pa rin kung may ipapautang ka. At sa nakikita mo'y kailangan naman talaga. Pero mag-ingat ka na. Nevertheless, magpautang ka pa rin. Mag-put up ka pa rin ng negosyo. Pero magtanong-tanong ka na kung paano mo palalakarin, ima-manage ito. Face the consequences of your actions. Accept responsibility sa mga naging kasalanan mo. Yes, mahiya ka. Pero lumaban ka pa rin. Mag-move on ka pa rin. Magtrabaho ka pa rin. Tumayo ka pa rin. Wala namang natatalisod nang hindi lumalakad ng pasulong eh. Kaya ka natatalisod sapagkat lumalakad ka ng pasulong. And so matalisod ka man, at least sumusulong ka. Bawat lakad mo ba natatalisod ka? Kung ganun, may diferensya ka. Pero kung bawat lakad mo pasulong, pakonti-konti, paminsan-minsan, parte ng buhay yon. Hindi ka naman Diyos eh. Ang Diyos lang ang sapat. Ang Diyos lang ang hindi nagkakasala. Ang Diyos lang ang hindi nagkakamali. Ang Diyos lang ang hindi naloloko. Tao ka. The Bible even tells us, yung taong malapit sa Diyos, yung taong banal na, yung taong makatuwiran na, nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin, tayo pa kayang nagpapakabanal pa lang? Basta ang mahalaga, matalisod ka man, umuusad ka, sumusulong ka. Hanggang sa marating mo yung buhay at yung misyon na gusto ng Diyos para sa iyo. Tutulungan ka naman ng Diyos eh. Basta tulungan mo siya, itatayo ka niya, pero wag mong ibigay yung full weight mo. Kapag nadapa ka, plakdang-plakda ka. Hindi. Iunat mo ang iyong mga baraso, iunat mo ang iyong mga binte, unti-unti kang makabangon at i-pull up ka ng ating Panginoon. Sa ating Ebanghelyo, 3 beses, binigyan ng tsansa ni Kristo si Pedro na makabawi. Hindi lamang talaga 3 beses eh. We keep on saying, God is the God of second chance. Pero pansinin po ninyo, medyo binabago natin. God is the God of second chances. So ibig sabihin, napakaraming chances. Sapagkat gano'n naman talaga ang Diyos. Kaya't kung binibigyan ka niya ng second chance, ng another chance, lalo pat seryoso ka namang bumabangon sa iyong pagkakamali, sa tuwing ikaw'y madadapa, siya na tumutulong sa iyong makabangon, ang tutulong din sa iyo habang panahon, hanggang sa matupad mo ang iyong misyon, lalong-lalo na para sa pamilya mo. Yung ikay maging mabuting asawa, maging mabuting magulang, maging mabuting anak, maging mabuting kapatid. Ano man ang pagkakamali mo, basta bumangon ka, maaabot mo yon sa tulong ng ating Panginoon. Ang daan mo kapatid, ang daan ng kabiguan at tagumpay, isa lang. Pero yung tagumpay, mas malayo kesa sa kabiguan. Kaya't kapag hindi ka tumigil sa pag-abot ng pangarap mo, ng mission mo bilang isang Kristiyano na maging mabuti unang-una para sa pamilya mo and then sa ibang tao, sa simbahan ni Kristo. Pag hindi ka tumigil, maabot mo yung tagumpay. Mapapagod ang demonyo na bigyan ka ng takot at pagkabigo sa buhay.